Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Josue, Kabanata 9, talata 1 hanggang 7. Nilinlang ng mga taga-Gibeon si Josue. Ang mga tagumpay ng Israel ay nabalitaan ng lahat ng mga hari sa ibayo ng Jordan, sa kaburulan, sa kapatagan, at sa baybayin ng mga dagat Mediteraneo, hanggang sa Lebanon, sa dulong Hilaga. Ang mga haring ito ng mga Hiteo, ng mga Amoreo, ng mga Kananeo, ng mga Perezeo, ng mga Hivita, at ng mga Jebuseo ay nagsama-sama upang lusubin si Josue at ang bayang Israel. Ngunit nang mabalitaan ng mga taga-Gibeon ang ginawa ni Josue sa Jericho at sa Ai, umisip sila ng paraan upang malinlang si Josue. Nagdala sila ng pagkain at kinargahan nila ang kanilang mga asno ng mga lumang sako at mga sisidlang balat na tagpi-tagpi. Nagsuot sila ng mga pudpud at butas-butas na sandalyas at damit na gula-gulanit. Matigas na at amagin pa ang baon nilang tinapay. Pumunta sila kay Josue sa kampo ng Israel sa Gilgal. Ganito ang sabi nila kay Josue at sa kasama niyang mga pinuno ng Israel. Kami po'y galing pa sa malayong lupain. Nais po naming makipagkasundo sa inyo. Ngunit sumagot ang mga pinuno ng Israel. Baka kayo'y mga taga rito, hindi kami maaaring makipagtipan sa inyo. Amen. Magandang araw pong muli sa ating lahat. Samahan niyo po akong muli sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa aklat ng Josue, Kabanata 9, versikulo 8 hanggang 14. Nagmakaawa sila kay Josue. Handa po kaming maglingkod sa inyo. Tinanong sila ni Josue, sino ba kayo? Saan kayo galing? At ganito ang kanilang salaysay. Buhat po kami sa napakalayong lupain. Nagsadya po kami sa inyo sapagkat nabalitaan namin ang tungkol kay Yahweh na inyong Diyos. Narinig po namin ang ginawa niya sa Ehipto. Nalaman din po namin ang ginawa niya sa 2 haring Amoreo sa silangan ng Jordan. Kay Sehon, hari ng Hesbon, at kay Og, hari ng Basan, na nakatira sa Astaroth. Kaya't sinugo po kami ng aming matatanda at mga kababayan. Nagdala po kami ng baon at naglakbay hanggang dito upang makipagkita sa inyo at paabutin sa inyo na kami handang maglingkod sa inyo. Marapatin po sana ninyong makipagtipan sa amin. Tingnan po ninyo ang tinapay na baon namin. Mainit pa po yan nang umalis kami sa amin. Ngunit ngayoy matigas at amagin. Bago pa rin ang mga sisidlang balat na iyan ng aming lamnan. Tingnan po ninyo. Sira-sira na ngayon at bat-bat ng tagpi. Gulagulanit na po itong aming kasuotan at pudpud na itong aming panyapak sa kalayuan ng aming nilakbay. Tinikman ng mga pinuno ng Israel ang mga pagkain na hindi sumangguni muna kay Yahweh. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang aklat ng Josue, Kabanata 9, versikulo 15 hanggang 21, at ang sabi, gumawa si Josue ng kasunduan sa kanila na hindi niya sila gagalawin o kaya ipapatayin, at nanumpa pang mga pinuno ng mga kapulungan ng Israel sa kasunduang ito. Pagkalipas ng 3 araw, pagkatapos pagtibayin ng kasunduan na balitaan ng mga Israelita na malapit lang pala sa kanila ang tinitirhan ng mga taong iyon. Kaya umalis ang mga Israelita at matapos ang 3 araw nakarating sila sa mga lungsod na tinitirhan ng mga taong iyon. Ito'y ang mga lungsod ng Gibeon, Kefira, Birot at Kiriat Jearim. Pero hindi sila nilusob ng mga Israelita dahil may sinumpaan silang kasunduan sa mga pinuno ng Israel sa pangalan ng Panginoon ang Diyos ng Israel. Nagreklamo ang mga Israelita sa mga pinuno nila, pero sumagot ang mga lahat ng mga pinuno, may sinumpaan na tayo sa kanila sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, kaya ngayon ay hindi na natin sila pwedeng galawin. Ganito ang gagawin natin, hindi natin sila papatayin dahil baka parusahan tayo ng Diyos.
kapag sinira natin ang sumpaan natin sa kanila. Pabayaan na natin silang mabuhay pero gawin natin silang tagapangahoy at tagaigib ng buong mamamayan. At ganito nga ang nangyari sa mga taga-Gibeon ayon sa sinabi ng mga pinuno tungkol sa kanila. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Joshua, chapter 9, verse 22 to 27. At ipinatawag sila ni Jose at nagsalita siya sa kanila na sinasabi, "Bakit kayo'y nagdaya sa amin na nagsasabi, kami ay totoong malayo sa inyo, dangang nananahan kayong kasama namin. Ngayon, ngay sumpain kayo at hindi mawawalan sa inyo kailanman ng mga alipin ng mamumutol ng kahoy at gayon din ng mananalok ng tubig sa bahay ng aking Diyos." At sila'y sumagot kay Jose at nagsabi, "Sapagkat tunay na nasaysay sa iyong mga lingkod kung paano iniutos ng Panginoon ninyong Diyos kay Moises na kanyang lingkod na bibigay sa inyo ang buong lupain at inyong lilipulin ang lahat ng nananahan sa lupain sa harap ninyo, kaya't ikinatatakot naming mainam ang aming buhay dahil sa inyo at aming ginawa ng bagay na ito. At ngayon narito kami ay nasa iyong kamay, kung ano ang inaakala mong mabuti at matuwid na gawin sa amin ay gawin mo." At gayon ang ginawa niya sa kanila at iniligtas niya sila sa kamay ng mga anak ni Israel na hindi sila pinatay. At ginawa sila ni Jose ng araw na yaon na mga mamutol ng kahoy at mga mananalok ng tubig sa kapisanan at sa dambana ng Panginoon hanggang sa araw na ito sa dakong kanyang pipiliin. This is the word of God.